Hola motoristas, JT here of Motor. Andito tayo ngayon sa Haneda Airport. Just touched down dahil going to Hamamatsu tayo. Puntahan natin ang Yamaha Factory. Kaya ngayon mag-bullet train tayo and excited na ako ma-experience yun. Let's go, sama ko kayo! So, nakuha na natin ang tickets natin, pinabigay na. This is my first time here in Japan. Kaya nga, talagang ninanamnam ko. So ito, ngayon lang din ako makakita ng ganitong kalaki and very organized na train station. Dito pala nakita ko. Tsaka kung makita nyo, sobrang linis. So mga station sa atin, lalo na MRT, LRT, malayo to. Also dito, talagang sila, very punctual. Ino-observe nila, very respectful sila sa time. 10 minutes before dumadating na sila sa mga meetings. So ngayon, kailangan natin maging maaga. Tara! So, lilipat na tayo sa susunod na train, which is the bullet train. Let's go! Dahil 1 hour pa tayo maghihintay, chichibog muna tayo. Tara, let's look around! So, we're getting the koroke. We're gonna try it. So, potato and fish daw. So, I wanna try it. I wanna try different kinds of food dito. Try natin. Kung makikita nyo, maraming mga lockers dito. Aside from the mga vending machines. Just in case na may mga gamit kayo, magsha-shopping kayo, yung mga gamit nyo, pwedeng iwanin nyo na dito. Tapos, shop ulit, babaan ng mga packages, ng mga gamit. Hanggang sa pag-ready na kayong malis, pipigapin nyo na lang dito. So, nakakatawa. Very convenient, ha? Sana gayahin natin ito sa Pilipinas. Ito na yung second train natin. Tayo ang una. Excited tayo eh. Mga excited nung mauna. Yay! Tada-tada! Automatic pala. So, hanapin natin ang 17. So, welcome to Hamamatsu! Now, check-in na tayo. Then after yung check-in, kakain na naman tayo. So, ang itinerary natin today, basically, kumain, at kumain. Let's go! So, nakakatuwa kasi very organized sila. Pagdating mo dito, hindi ka na maghihintay para makapag-check-in ka. Pagdating mo dito, ready na agad yung mga keys mo at ready na rin yung mga luggages mo. So, very impressive. Ayun, si Sir Tony, ha? After checking in, we had dinner at a nearby restaurant at syempre, we tried their own brewed beer. Kampai! Hola motoristas! Nandito tayo ngayon sa Okura at City, dito sa Hamamatsu, Japan. And now we are going to tour the Yamaha Factory. Unfortunately, hindi tayo pwedeng mag-shoot doon or kahit mag-take ng photos. But after that, pupunta tayo sa Com Plaza, parang pinaka-Yamaha Museum nila. Doon, may papasyal doon kayo na mas maganda. Okay? So sa likod natin is the bus. Ang laki na sasakyan natin, no? So dito tayo lahat, Nagbibiya papunta doon. And let's go! Let's start the day! Actually, ang lamig ngayon. Tingin ko mga nasa 15 to 16 degrees. Alright, motoristas. So we're back here at the Yamaha Communications Plaza. And sabi ko nga kanina, hindi tayo pwede mag-shoot doon sa factory tour. So I'll just give you siguro some feedback. Dinala tayo kung saan-saang parts, no? Different parts of the factory. So makikita mo doon from the frames, kakabit yung engine, and then yung mga fairings, and all. Lalong-lalo na yung quality control. So itetest nila din yung mga bikes. And makikita mo yung sobrang daming moving parts, no? Para mabuo lang ang isang motor. So after that tour, nagkaroon tayo ng new appreciation dun sa mga motor na nakikita natin, particularly yung mga Yamaha motorcycles. So ngayon, pag nakakita na tayo ng mga motorcycles from smaller displacements to the big bikes, maaalala ko kung paano siya ginawa, paano in-assemble, and kung paano siya sinigurado na yung quality is talagang unmatched, no? So nakakatuwa yung experience na yun. Thank you so much Yamaha for that tour. And ngayon, tingnan ulit natin kung ano yung mga nandito sa Communications Plaza. Dahil ito, binuo itong building na to para makita natin yung history of Yamaha. From how it started hanggang sa modern day na Yamaha. Alright, let's start! Maraming displays dito ng iba't ibang klase ng
mga motorcycles, and merong mga mga ATVs. So yan, meron ding cars, kita natin. Ito naman yung Tracer 9 GT, so 900cc. Kung alam niyo yung MT-09, yung mga yan, mga XSR 900, ito naman yung version nila ng Sport Touring. So marami tayong makikita ng iba't ibang klaseng mga vehicles dito. Merong two wheels, merong pang-ere, meron din pang-tubig. Ito yung wala pa sa atin. I'm not sure kung dadalhin na to sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Dapat dadalhin to sa Pilipinas? And ito yung lineup ng mga R-Series, yung mga super sports, mga sports bike. So we have the R7, we have the R1. Ito yung hari ng mga R-Series natin. And meron tayong R1M, which is built for the track. Magaan na magaan and very powerful. And of course, meron tayong XSR. Kung gusto niyo naman ng mga modern classic na mga bikes, ito yan. Actually, isa to sa mga wishlist ko. Meron din tayong big bike na 3 wheels. Ito, Niken. Dito natin makikita yung parang ito yung magiging museum niya. Progression from the older bikes sa nakikita natin sa tapat hanggang doon sa pinaka-modern. So ito yung mga real classic. This is the YA1. Ito yung unang-una nilang motor. If I'm not mistaken, 125cc. I think it's the 125cc. So ayan, imagine nyo in all its glory, unang-unang motor ng Yamaha. Going here, so ito yung mga trophies na napanalunan. So tama, 125cc. So marami siyang napanalunan. Including binanggit sa amin kanina, nagkaroon siya ng 10,000 kilometer endurance ride basically, or parang challenge, no? To show kung gaano katibay ang mga Yamaha bikes. So very impressive yun, lalong-lala na nung time na yun. So ito yung mga different countries kung saan nag-expand si Yamaha. Ngayon, currently nag-export sila in over 80 countries worldwide. Makikita natin meron din silang partnership with Toyota kasi sa pagbuo ng makina, na ito yung engine na yun. Ito yung 3M. So, Toyota and Yamaha built this engine together. Alright, so dito naman tayo sa, syempre yung mga gusto natin, mga motor na talaga, mga naka-display. Let's explore. O, tignan natin to. So, sa ngayon nakikita nyo, di ba, yung mga bagong labas na mga bikes, mga bagong labas na bikes is inspired by classic bikes. So, yung mga classic bikes, nakikita na natin yan sa mga models nga ngayon. Pero ito mga nasa harapan natin, nasa paligid natin, ito ang OG talaga ng mga classic bikes. Kaya dito sila inspired. Kaya nakakatuwang makakita in the metal ng mga mismong motor na kung saan na-inspire yung mga bagong design ngayon. Kumbaga, tama nga history repeats itself. So yan, inuulit natin yung mga forma dati. Mga inangat na mga motor ng Yamaha. Makita mo yung ilalim, which is very rare, di ba? Bihira kang makakita na nakaganyan na pwesto ng mga motor. Part na to, sabi ko nga sa inyo, meron din sila mga ATVs and mga ibang, three-wheeled vehicles. Ito yung nakakatuwa, yung ginagamit nila sa pang-farm. So, hindi pa nauuso yung mga drones na tulad ngayon, na halos lahat nagdo-drone na. Meron na sila nito. Power-assisted na bisikleta. So, 1993, meron na sila niyan. Speedboats natin, CAT-14. So, siguro may pailan-ilan ito dito sa Pilipinas, pero ang pinakamalaking market nila sa US. Doon kasi sila mahilig mga ganyang water sports, tapos may mga lake, di ba? Gusto nila magaganyan sila, may mga fishing and all. Isa rin sa mga partnership nila na pagbuo ng engine para sa F1, sa racing, no? Ayan, kung makikita natin, ito siya. Grabe! Sobrang surreal. Imagine mo, tingnan mo itong makina na to. Ano specs niyan? Sana pwede natin pakinggan, di ba? Ano tayo? Sound check tayo sana. Astig to ah! Alright, so we're back in Hamamatsu. So nasa Iwata tayo kanina. And pupunta tayo ngayon. We're going to see a castle, a Japanese castle. Hamamatsu Castle. Kaya sobrang excited ako kasi matagal ko ng dream na makakita in person ng isang Japanese castle. Let's go. Maglalakad daw tayo. Hindi ko alam kung gaano katagal, kung gaano kalayo. Pero sana kaya natin. Let's go. And after 2 million steps, debut lang. Siguro mga 5 minutes walk lang, depende sa resistensya nyo. Andito na natin sa likod yung Hamamatsu Castle. So nakakatawa siya. Tinanong ko rin, syempre nabago na siya, na-renovate na. Pero at least makita mo siya on top of a hill, may imagine mo kung ano itsura niya
nung unang panahon. Ayan siya. Sobrang majestic. Nakakatawa, first time to see this. So mamaya papasok pa tayo sa loob para mas ma-appreciate natin. Hamamatsu Castle in Shizuoka Prefecture, Japan is a historic fortress with origins dating back to the 16th century. Initially constructed by Tokugawa Ieyasu in 1577, the castle played a significant role in the unification of Japan. Over the centuries, Hamamatsu Castle underwent several reconstructions, with the current structure largely representing the renovations from the Edo period. Today, the castle serves as a popular historical site and museum, offering visitors insights into Japan's feudal history. So dito na tayo sa third floor. Ito na yung top floor nitong castle na to, and maganda rin yung view, and nakikita mo sa likod ko nandun yung binoculars. Pwede mo siyang gamitin for 100 yen. So 100 yen coin. Ngayon, iniisip ko, sulit kaya? And nung nakita nila, sulit daw. So gagawin din natin ngayon. Kita ko na yung Yamaha, and then oh! What? Ang ganda nga, majestic, grabe. Holy. Sana magka SSR 900 ako. XSR 900. Alright, malaman natin yung mangyayari. Alam niyo yung mga nasa movies na napapanood natin, mga Japanese na setup, mga garden. Ito, super relaxing, super serene. Nakaka-relax. Oh, you can walk down, going there, dun sa parang pond nila. Sobrang relaxing, ang sarap tumitig lang. Nakaka-relax yung tunog kasi ng water. Tapos for some reason, I don't know why, pero napakalinis ng setup niya. I don't know, because parang walang unnecessary na lines or whatever, if that makes sense. Ganda. And we're now here on our last stop for today, which is a musical instrument museum. So marami rin dito mga Yamaha instruments, kaya bibisitahin natin yon. And we'll give you a glimpse kung anong meron dito sa loob. Let's go! Alright, so yung nakikita niyo mga musical instruments na to, this is a collection from all over the world. From Asia, Americas, Europe, from Africa, and may iba't ibang klase din. Merong mga digital, mga electronic na instruments. Lahat yan, ng collection na yan, nandito. Kaya sobrang laki ng collection na to. In fact, marami siya, meron nga siyang iba't ibang floors, di ba? So yun, nakakatawa. Sobrang comprehensive, expansive na collection na to. Hola! Good morning, good morning! Dito pa tayo sa Hamamatsu, pero we're now going to Tokyo! Walking na tayo papunta sa train station. So magbo-bullet train ulit tayo, and then Tokyo tour ngayon! Woohoo! Let's go! So dito na tayo sa Hamamatsu train station, and nag-iwahiwalay muna yung mga grupo kasi we still have 10 minutes to spare. So kalat muna kami, ikot-ikot, and mamasyal siguro yung iba. Basta within 10 minutes, pabalik na kami dito. So ikot muna tayo, and then I'll see you sa mismong train. Bullet train ulit tayo! Bullet train! Alright, dito na tayo sa Skytree. So I'm really excited. First time ko. And pupunta daw tayo sa height of 350 meters. So kung titingnan mo, kung 3 meters per floor, nasa 30, ano yun, 100 plus floor. So yung guide, dadali muna tayo dun sa area na makikita natin from outside yung building. Kasi pag nasa loob lang naman tayo, hindi natin siya makikita from outside. So I have no idea kung gaano kataas, nakita ko lang sa pictures. Pero pag nakita mo siya in person, grabe! Super massive structure. Kita mo yan? So nasa 600 plus meter siya. So 2/3 halos ng kilometro. Ganun siya kataas. Hindi ko alam, meron akong fear of heights.
Malalaman natin kung kakayanin ko. Let's go. Iikot ko kayo. Titingnan natin mga bawat anggulo. Pero dito pa lang nakikita ko na sobrang taas natin. Tsaka impressive yung bullet trains, mabilis sa ground. Ganun sa elevators dito, ang bibilis dito sa Japan. Imagine mo, saglit lang tayo. Nasa pang 100 floors na. Tara. So first step is bibili ka muna ng ribbon, obviously. 100 coins ang itinatanggap nila. How do you get it? Ayun. And ito na. So random, I think, iba't ibang colors. O ngayon, magsusulat na tayo. Kunin na natin, buksan natin. So meron mga booth dito kung saan meron mga pens. Doon mo isusulat yung message mo or basically yung wish mo para ikabit dito. Itatali mo yung ribbon. So parang guide lang siguro. And then meron tayong keychain. Ito na yung ribbon natin. So color white. Nice. Kitang-kita. So alam mong wish natin, motoristas. Nandito na rin lang tayo. Let's wish something big. Actually, sobrang laki ng wish natin. There you go. Motor world, baby. Yes! Woo! So, sana babalikan natin tong moment na to and nakita natin na nagkatotoo yan, motoristas. So, isa to sa mga kilalang architecture nga daw dito kasi ito yung shape niya. Medyo weird. So, ito na parang teardrop na whatever. Nandun siya sa taas. At ang pinaka-weird doon, tingnan mo yung kulay. Mustard. Alright, so tapos na tayo sa lunch and we're now heading to the temple. Excited na ako doon kasi sobrang dami activities doon. Marami ring klase ng food. I-enjoy natin ito mabuti. Para sa mga first time din niya makikita dito, so mag-i-enjoy kayo. Let's go! So, nakahanap tayo ng NMAX. Nakakatawa lang kasi nga yung gloves nila naiiwan na sa motor. So hindi mo na kailangan dalhin or itago. Shoot mo na lang yung kamay mo para diretso na. Whoever's the owner of this, thank you for letting me sit. And NMAX in Japan. Ay, motorista, so ito daw yung shopping street, itong kahabaan na to. Iangat mo ng konti, pakita natin yung dami ng tao. Sobrang daming tao. Doon yung main gate, kaya dito tayo. Let's go, maiwan tayo. So dito sa temple makita natin, or actually in Tokyo particularly, puro mga turista na dito. So kung galing tayo sa Hamamatsu na puro locals and all, dito makikita mo iba't ibang lahi nga, iba't ibang foreign nationals. Alam mong nasa tourist spot ka talaga. Balik na tayo dun sa meeting place. Let's go! Good morning, motoristas! Andito tayo sa Villa Fontaine. Dito tayo sa Tokyo, Japan for the highlight of this event, which is the Japan Mobility Show. Formerly known as the Tokyo Motor Show. So syempre ang pinaka-big highlight ng event natin is the press conference from Yamaha. So we'll be going to the Yamaha booth together with other participants and papakita namin sa inyo ang latest and greatest sa technology and sa motoring industry. Let's go! The speakers, Mr. Yoshihiro Hidaka and Takuya Nakata, presidents of Yamaha Motor and Yamaha Corp respectively, discussed how important modern technology is in our daily lives. We have self-balancing motorcycles, electric vehicles, and more. However, because of it, we are also losing our humanity. Social isolation and limited real relationships are some of the results. They say it's time to reclaim life and rediscover enjoyment. Through Yamaha products, they want to encourage to use the vehicles more than just as a means of transportation, but also for recreation. Sobrang nakaka-relate tayo dito dahil motoring ang ginagawa natin na pumupunta sa iba't ibang lugar sa bansa para ma-experience ang culture, to connect with people, especially the locals, and create beautiful shots and memories. Hola motoristas! We're now here again at the Japan Mobility Show and kakatapos lang na presentation ng Yamaha dito and it was mind-blowing. Now, beside us is Sir Tony of Yamaha Philippines. And Sir Tony, can you share with us what do you think is in store for us in the Philippines, in Yamaha Philippines? Wow, even me, I was really surprised. I feel a lot of the good things will be happening in the future. And what's good thing about this concept this year for the Yamaha Motor Show is about, it's about a human-centered kind of technology that's still combining the human and of course technology together. So that's a good thing. It's not just about technology but about human as well.
even me, I was like feel the Yamaha moment again in this kind of motor show. Amazing. With that, thank you very much, Sir Tony, and looking forward to more explosive Yamaha moment. Yes, Yamaha moments. Thank you so much, sir. I hope everybody enjoying right now, and we're happy, of course, for you to be here in Japan and see it for yourself what Yamaha is all about. So yeah, that's what Yamaha is all about. It's about life, and everybody should feel it. And of course, always remember, only Yamaha Revs your heart. Woohoo! Thank you so much. Thank you. So that concludes our trip here in Tokyo, Japan for the Japan Mobility Show. So abangan nyo yung mga future updates natin, kaya huwag nyo kalimutan mag-subscribe. And once again, thank you so much Yamaha Motor Philippines for bringing us here. Nakakatuwa yung experience, and this is a very memorable and unforgettable experience. Again, thank you. This is JT of Motor. Adios, Motoristas.